Natuloy. Abay, natuloy mga kababayan ang rally ni Congress Miao doon sa Forbes Park. Akala pa natin prank mga kababayan, diba? Nataranta pa si John Vic Rimulya mga kababayan doon sa rally. Buong araw mga kababayan, pinostingan ng mga kapulisan ang Forbes Park mga kababayan na kung saan andun nakatira si Tambaluslos, si Zaldico, at doon din ba si Nyagba mga kababayan? Malamang sa malamang yung mga mga kababayan bahay ng mga politicians andun sa Forbes Park. Mga bilyonaryong mga politicians to serve the people. Kuno. Pero andun mga kababayan si Kiko. Natuloy. Panoorin niyo po ha. Ito na ang motorcycle team natin. Ito na. Ready na. Papasukin na namin ang Buendia Gate ng Forbes Park. Buendia Gate ng Forbes Park. Ay, kumusta? Kumusta ba siya sa sa Guardia? Although mga kababayan, hindi karamihan. Pero by the hundreds din sila mga kababayan. Pero ang importante, naging national news ito mga kababayan. Hindi man yung talagang people power ang daming tao. Pero ang mensahe mga kababayan, umabot sa maraming tao. Anti-corruption ito mga kababayan eh. Anti-corruption na rally. Yon pasado alas 11 po ng gabi ay patuloy po yung protesta. Hindi daw nakatulog si John Vic, pati na yung nasa loob ng Forbes Park mga kababayan ng mga politician. Iba't ibang grupo. Ngayon, kanina po nagaling sila ng Maynila. Ngayon po nandito tayo sa Makati City. Ito po yung Arnaiz Gate sa Dasma Village. Medyo nagkakaroon na po ng tensyon sa pagitan ng mga rallyista at mga pulis. Ang sigaw nila mga kababayan, buwaya! 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 Pinapanawagan kawatan! Buwaya! nila yung korupsyon na nangyayari sa gobyerno, yung flood control projects at hindi lang flood control mga kababayan ngayon, yung sunod-sunod ng mga lindol mga kababayan, nabisto na ang mga gawa mga kababayan ng gobyerno substandard. Yung pagbitiw daw po ni Pangulong Bongbong Marcos. Kanina Marcos po, resign. kasama rin po nila Marcos dito resign. si Congressman Kiko Barzaga. Pakinggan po natin ang ilan sa kanyang mga pahayag. Congress Miao. Pag kinumpara mo yung mga speech ni BBM noong 2022 at noong 2025, then they're very different people. U-turn na yung mga kababayan, nag-U-turn. Noong 2022, continuity sa mga ginawa ni Duterte. Ngayon mga kababayan, continuity sa mga sindikatong mga gawain. Diyos ko Lord, gawatan. Yung mga gawain ng mga dilawan mga kababayan. Diyos Kasi ko. pag nakita mo yung mga pinagsasabi ni BBM ngayon, it's very chaotic, very unsure. Pero nung 2022, Ngayon mga kababayan, akala mo yung mga speech BBM, akala mo hindi siya ang presidente. Parang helpless siya mga kababayan. Parang grabe na ang korupsyon ngayon, grabe na ang paghihirap ng tao, grabe ang pagtitiis ng tao. Ulol! Ikaw ang dahilan yan. Tapos, siya pa ang umangal mga kababayan. at that time, no one could have blamed anyone for believing in him because he actually had a vision of unity and a vision of hope for our future. Now, budol eh. sobrang dami nang nawala ng tiwala sa kanya, and I think it's time for him to resign. Maybe he was a good person back then, pero No, magaling lang siya mambudol noon. Mapagpanggap. masyado siyang natakot na baka mapatalsik siya ulit. So he tried to collect all the resources for himself so that he will always have power. Hindi natin alam. Nalasing sa kapangyarihan mga kababayan I eh. can't speak for BBM or in BBM's behalf, but for Marcos, I just hope Resign he na. starts to understand what the people feel about him. Hindi man namin kailangan sabihin kung anong oras kami magpo-protesta, pero sila, hindi nila sinasabi kung anong oras sila nagnanakaw. They're stealing anytime, so we're protesting anytime. Kaya pala mga kababayan, nilito nila o buong araw mga kababayan, nagbantay ang mga sina John Vic dyan. Ganun yun. Well, firstly, I'm not the only government official that is protesting. There are plenty of other protesters from different sides of the government. From the Senate, we have people who joined the Trillion Peso March, and from Congress as well. So we have different methods, but at the end of the day, what we want is to just get the money of the people back and to imprison those who have stolen it. Well, it grows every day. We are growing, and that's what's important. And hopefully, once they see the potential damage corruption is causing our country, our numbers. Ito mga kababayan, national news na ito mga kababayan. One of a kind. Although, parang kakaiba mga kababayan dahil sa Forbes Park, pero it sparks mga kababayan na alert.
At saka attention sa media. Yan naman ang importante mga kababayan eh. Pangmulat ito sa sambayan ng Pilipino na speak up. Huwag itolerate itong corruption mga kababayan. Lord. Grow even more and more. Wala akong ibang magawa today eh. Bored lang, imbis na maglaro ako, mag-games na ako sa bahay or manood mga movies. At least I am doing something productive. And this is all part of my... At kanina mga kababayan, hearing pala no, kinaumagahan yan. Kagabi yan eh. Kinaumagahan kanina, hearing sa kanyang ethics complaint mga kababayan. Hindi dumalo. Hindi dumalo. Ang sabi niya, natagalan na siyang gumising dahil after ng rally, nag-overtime daw siya, naglaro mga kababayan ng computer. Sinadya niya mga kababayan, hindi dumalo doon siguro. This is part of my role as a public official. Kailangan talaga nating... Ewan lang natin, no, tatanggalin siguro siya mga kababayan na makasamahan niyang mga buhaya. Dahil speak up siya mga kababayan laban sa korupsyon. Kung sino pa yung nag-call out sa korupsyon mga kababayan, siya pang tatanggalin. Labanan ng korupsyon. And if I cannot fight from within Congress due to the lack of numbers, then here where I do have numbers is where I will fight. Nantanungin natin si Congressman kung ano ang kanyang masasabi kay Presidente Bongbong Marcos. Ito ang kanyang pahayag. Start listening to the people, or maybe you won't have the opportunity anymore if it becomes if it's too late. Kasi resign na. at the end of the day, you're brought to that position by the people, and once you start considering your family above the family of others, then the people will do the same. They'll start considering the interests of their own families over your family. Okay? Because the people believed in you, and there are still some who do. The question here is now, should they continue believing in you? And could you give a reason for the people to continue believing in you? Kasi marami nang nawala ng tiwala sa kanya. We believed in you, all of us did actually. We all thought you would make things better, but things are not better. Our economy is collapsing. The peso is rapidly deteriorating. Our stock market also crashed, and now we are facing pati mga mga kababayan, mga investors nawala na wala tiwala mga kababayan sa ating bansa. Pati turista. Kapansin-pansin mga kababayan ang pagbaba ng mga turista sa Siargao, sa Bohol. Tingnan nyo. In Mindanao, there's a possibility of secession again. What else? Mga turistang mga foreigner mga kababayan. Hundreds of billions have been thrown. Pati yung mga Pilipino mga kababayan na pumupunta sa ibang bansa, nagdadala ng dolyares para ipapalitan, ayaw tanggapin na. Dahil sabi, kurakot ang Pilipinas, baka yung perang yan galing yan sa money laundering. Ganyan na kawasak mga kababayan ang imahe ng bansang Pilipinas. Sinira ng Marcos mga kababayan na government. Trillions have been stolen, so investors are losing confidence in our government, and there might also be mass resignation soon in the reserves, the military, due to loss of confidence for the government. So it's all Marcos's choice. Nagnanakaw si Marcos. Pag nanakaw si Marcos, Marcos resign. Marcos resign. Baka makakasuhan sila. May kaso ba dyan mga kababayan? Baka ewan lang natin Sana nga hindi mga kababayan Minsan ang inyong mga sweldo, ang inyong mga ATM ay nakasanla pa dahil sa mga kagagawan ng mga politiko nating magnanakaw. Kailan pa kayo magising sa katotohanan? Walang nakasaad sa konstitusyon natin na kampihan ninyo ang mga politikong magnanakaw. Hanggang kailan kayo magbulag-bulagan sa nangyayaring panakawan sa ating bansa? Yang mensahe yan na mga kababayan is naka-address sa men in uniform. Na siyang naataasan mga kababayan na magtanggol sa atin. Hindi sa mga politisyan kundi sa konstitusyon mga kababayan na binaboy ngayon ng mga kawatan. Pagtanggol sa sambayan ng Pilipino. Reminder, men in uniform, pinagtatanggol nyo ang konstitusyon at ang sambayan ng Pilipino, hindi ang mga politicians. Mga anak ninyo! Kapag yung mga politicians na yan, hindi sumunod sa konstitusyon, gumawa ng krimen, ipagtanggol nyo naman kami. Mga asawa ninyo naapektuhan din.
Hindi po kami galit sa mga kapulisan. Ang nais lang po namin magising kayo sa totohanan. Gamitin ang puso. Ito ang mas importante dyan mga kababayan. Na-pick up ng mga media. Amplifier ito mga kababayan eh. Kaunti lang sila. Hindi daw umabot sa 1,000 mga kababayan. Ewan na natin. Pero sabi hundreds lang daw mga kababayan. Mga 400 something ganyan. Pero ang importante nito mga kababayan, ang kanilang purpose ng rallying iyan. Hindi sila mga bayaran. Tatanungin yan isa-isa. Mayroong mga pinaglalaban mga kababayan galit sa korupsyon. Hindi kagaya ng mga makakaliwa. Umabot ng 3,000 daw tapos tatanungin mo, ano pinaglalaban mo? Pinasali lang ako dito dinampot lang para sumali. 150, 400, 500. Lord. Huwag ang utak. Ito sila ang gumagastos. Huwag kayo magpadala sa perang ibabayad sa inyo ng mga magnanakaw na politiko. Reminder, hindi natin kaaway itong mga kapatid natin pulis. Hindi sila nakikipagtulakan dyan mga kababayan. Hindi natin... Pati ito mga pulis, hindi kagaya nung rally ng mga makakaliwa mga kababayan na tutulakin nila, sipain, batuhin. Dahil etong mga pulis mga kababayan kung tatanungin mo yan, galit din kay Marcos karamihan. Kaaway! Tama! Kaya sila nandito. Tumutupad sila sa kanilang mga tungkulin. Tama! Ang kaaway natin, 2 tao lang sa loob. Sino yun? 3! Taga dyan ba si Bangag mga kababayan? Ewan na natin. Kilala nyo na yun. Ay, hindi ko kilala. And Saldico! Yan lang. Sandro Marcos! Si Bongbong din. May bahay din doon sa Forbes Park, Nara Street mga kababayan. Pero wala na siguro, baka na doon na sa Malacanang dahil secure ang doon sa Malacanang mga kababayan. Bongbong Marcos! Medyo nawala lang po yung linya ng kapulisan dito nung sumakay po sa kanyang sasakyan si Congressman Kiko Barzaga. Ayan, nakikita po ninyo, nagpo-form ulit ng linya yung ating PNP. Umuwi na si Barzaga mga kababayan. Pagsuyo na lang po ako sa inyo. Pagsuyo po. Tayo po ay pakisamahan. Pakisamahan po tayo. Pagsuyo naman ako sa inyo. Sa mga oras na ito po, mag-aalas 12. Ayun ang vlogger na mga kababayan. Tapang bata pa. Naka-blue. Ay nadagdagan po itong pinapunta ang mas maraming mga pulis mga kababayan. Patapos na rin ang rally Kanina pa sila nagrally mga kababayan. Prior to that, hours before, mayroon na silang tipon-tipon. And then, yung kanilang final march mga kababayan doon. Doon lang katapusan. Sige, magpadala kayo ng marami. And then, only to know mga kababayan na patapos na ang rally. Kapulisan dito. Nahulog pa! Nahulog mga kababayan. Kawawa Kapulisan. Ayun. Kapulisan dito sa Dasma Village. Hindi na... At nag-iingay po muli itong mga rallyista. Eto mga rallyista mga kababayan, talagang mga kababayan, hindi yung mga rallyistang mga makakaliwa na panay takip ng mukha. Sigaw lang, wala lang, dala-dala lang ng placards mga kababayan. Ito talaga, pakita talaga ng tsura. Salamat! Sasali kayo sa amin ito! Ayan si Joey, Ang maganda nito mga kababayan, maraming nagla-live mga kababayan. Nila-live nila. Sige, harasin nyo sila. Kitang-kita mga kababayan ang ebidensya. Ayun si Attorney Trixie. Wala pang pinal na impormasyon kung hanggang anong oras mananatili yung mga rallyista dito, Yan muna ang latest mula rito sa Makati City, Egypt. GMA, salamat naman sa pag-cover GMA at hindi nyo pinagtakpan. Gomez, para sa GMA, Integrated News. Marcos, Resign! Marcos, resign! Marcos, resign! Bakit Marcos Nag-resign. Ang pinakapunong dulo ng ating pagtitipon-tipon ngayon, itong corruption. Ano yung mukha ng corruption? Ay, Marcos sa mukha ng corruption. Kasi kalaban natin Mm. Nitong nakaraan na
earthquake sa Cebu, di ba? Nagbenta ng 20 bigas mga kababayan sa halip na pagbigay ng libre. Inuna pa ang propagandang 20. Although nagbigay din ng libre mga kababayan, pero talagang ang in-stress out yung 20 bigas. Tayo tumulong, nagpadala tayo. Yes po, kaso lang parating na rin po si Kiko eh. Si BP Inday, unang-una Si Congressman Kiko parating na rin po dito. Walang nakakaalam. Kung saan man siya pupunta, sasabay tayo ng doon. media, ng kahit Marcos Resign! Marcos resign! Every time may pumusina, sasagot tayo, Marcos magnanakaw! Marcos resign! Marcos magnanakaw! Okay. Kahit ano yung sinasabi ko, basta may bumusina, makisama tayo. Bakit? Kapwa Pilipino natin yan. At nagpapadala sila ng mensahe sa atin na nakikita sila sa atin. Hindi man nila tayo pwedeng tigilan, pinaparinig at pinaparamdam nila sa atin na Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! So during the earthquake, matapos yung earthquake, may doong dumating na Marcos resign! Marcos resign! Hindi kayo matatapos niyan! Kada may mabusina mga kababayan, Marcos resign! Saya. Kita nyo? Yan ang mga kababayan natin. Maraming naniniwala. Tulad. Okay. Paano kung nag-prank lang sa inyo? Yung kasamahan lang mga kababayan na busina dyan. Okay. Kada busina daw, Marcos resign eh. Laging may bumubusina mga kababayan eh. Ayan, hindi na matatapos si Atty. Trixie. Okay. Okay, continue. 5 minutes na muna bago nasigaw. Okay, game. So, Sige, para marinig natin ang mensahe ni Trixie. Earthquake, may mga dumating din naman na ayuda galing sa gobyerno. May relief goods, yan, yung bigas. 20 pesos nga lang. Pero si BBM mga kababayan, hindi pa sigurado kung may lindol. Sa Cebu, may lindol yata. May nagutom na isa doon sa mga rescue and relief workers kasi dumating na yung mga truck ng relief goods. Lumapit yung isa, sabi yung isa sa mga doktor natin, gutom na buong araw tumutulong sa ating mga mamamayan dito. So, tumutulong na. Alam mo sinabi sa kanila? Mamaya na yan. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Continue mo na muna sa kwento. Bakit ginagawa ko yan? Para alam nila nakikisa din tayo. Okay, sige. Para ng mga tao na hindi man natin sila kasama dito, tuloy-tuloy yung ating pakikibaka, tuloy-tuloy ang Marcos resign! Okay? So, ibig sabihin, yung nasa Cebu, yung isang doktor yun or relief worker, hindi pinakain kasi sabi, hintayin muna. Maghintay muna kayo kasi hindi pa daw mamimigay ng relief goods dahil wala pa si BBM. Ay, nako, ang animal. Ang sama, Pati mga rescuers hindi pinakain dahil wala pa si Bangag. Kunwari magbibigay ng ayuda, pero pinag-iintay na yung mga gutom. Yan ang nakakainis mga kababayan, no? Aantayin pa na dumating si Marcos na siya talaga mag-aabot. Linya. Hindi lang yun. Ibigay nyo na kung nandyan na. Okay. Pinag-hintay ng presidente ang mga taong gutom. Tignan natin, mahal ko ang mga Duterte, no? Hintayin po natin, sir, kasi wala rin po tayong access na direct. Basta ang sabi, pupunta po dito. Tignan natin kung ano sasabihin ni Congressman. Gusto niya, may photo ops. Tapos parang Photo ops. graduation, di ba? Aabutan niya.
yung mga biktima, yung mga nasalanta, aabutan niya ng ayuda. Tapos gagawing photo ops. Ang tawag Propaganda. korupsyon. Kasi ninanakaw niya. Ang ninanakaw niya sa ating mga kababayan, dignidad. Ano sir? Marcos resign. Hayaan na natin. Hayaan na natin mga kababayan dahil para din daw sa awareness ng nakikiisang mga bumubusina. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Sila na rin ang magdadala ng mensahe natin. Ang mukha ng korupsyon ay yung nakaw. Nakaw. Ano yung nagnanakaw? Nagnanakaw. Ikaw si Marcos. Ng dignidad natin. Isipin nyo, nanlilimos tayo ng pera na ating binayaran bilang buwis. Pag iintayin nila tayo ng serbisyong bayad na. Talaga? Ninanakaw nila yung karapatan natin sa mga serbisyo ng gobyerno, sa infrastructure ng gobyerno. Ninanakaw nila lahat ng mga protective mechanism. Yung flood control, isang paraan yan para... Remember mga kababayan, pera na ng taon bayan ha. Sa lahat ng ating binibili mga kababayan, nagbabayad tayo ng tax dyan. Jollibee, lahat mga kababayan, lahat ng binibili natin, mayroon na yung tax. Sahod natin, tax. Negosyo na yung tax. Withholding tax. Yan, napupunta sa kaban ng bayan. And then, etong mga kurakot na taga-gobyerno mga kababayan na siya sanang pagre-redistribute ng perang iyan sa mga serbisyo para sa bayan. Ninanakaw. Akala sa kanila ang pera. Nilalagyan ng mga pagmumukha nilang mga papangit mga kababayan. Protektahan tayo, di tayo malunod. Pero anong ginagawa nila? Ninanakaw nila pati buhay natin. Dignidad natin. Pati yung convenience natin, yung nakakapaglakad tayo sa kalye, na di tayo hino-hold up, di tayo nag-waiting sa baha. Mahina. Taga mahina. Pag malakas. Ano pa yung ninanakaw sa atin? Of course, pera. Pero ano yung nire-represent ng pera? Pera, dignidad, Crime enforcement, law enforcement. mga serbisyo mga kababayan na sana napupunta sa tao, ninanakaw ng mga animal. Bakit ang taas ng crime rate? Hindi dahil mahina yung mga pulis natin, magigiting ang ating mga kapulisan. Mahina ang presidente. Kulang sila eh. Bakit kulang? Wala tayong pambayad. Wala tayong pambayad ng benepisyo. Wala tayong pambayad para mabuhay sila na may dignidad naman. Sinasanay tayo ng ating gobyerno doon ulit sa pwede na. Cost resign. Cost resign. 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 Ngiri. Ngag-ngag. Ngag-ngag. Dito lang. Dito. Ito ba siya nila? Kasi niya yan, okay na. Oo, natamaan. Resign. Resign! May singer mga kababayan na sumali? Tapos sa torne. Muli, hindi pera ang ninanakaw sa atin. Servisyo, infrastructure, kasama dyan ng flood control, law enforcement, depensa sa ating sariling bayan, pati dignidad natin. Pati dignidad, ninakaw. Binibenta ni Marcos dignidad ng Pilipino sa mga dayuhan. Pati yung sabi ni Tatay Digo, mga gold. Ayaw ng Duterte. Sila po ay nagdidikta sa ating Pangulo. Pati ba naman yan? Pati yung kapirasong respeto para sa Pilipino sa mundo, nabenta na. Nabenta. Na. At some point, hindi na natin pwedeng tiisin. Minsan, di ba, sinasabi natin, magbabago din yan.
Resign. 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 Sumali na kayo! Para dun sa mga nanonood sa atin sa live, sa social media, live ka to. Si ano mga kababayan, andun din si Sir Jack, no? Yung Sir Jack versus everybody. Kaya yung t-shirt mga kababayan na suot. Kalaban ni Aura. At ni Vice Ganda. Sali na po kayo. Kasi gano'ng katagal natin titiisin to? Anong sasabihin natin? Ano ipagmamalaki natin sa mga apo natin? 5 years, 10 years from now? Na nayagat natin, ninanakawan tayo, ninanapastakan ng ating karapatan, tapos ginugoyo pa tayo, budol na naman. Nagkakawa sila ng investigative commission daw. Ano yung ICI na yan? Bakit hindi police? Bakit hindi NBI? Bakit hindi ombudsman? Bakit kailangan gumawa pa ng bagong investigative committee na Marcos resign! Resign. Resign. Kailangan gumawa ng committee. Para hawak nila, para ma-railroad ba kababayan? Mismo. Unang-una, para bumagal. Dahil bumagal, sino yung nakalabas ng bansa? Dahil mabagal. Si Romualdez ba kababayan? Baka wala na rin. Mga opisyales, dinig ko bukas, pinapatawag daw si Martin Romualdez. Tingin nyo may makukuha sila? Wala. Ano yung sabi mga kababayan na mukhang si Martin Romualdez daw ang star witness? Animal! Star witness siya nga ang prime suspect. Scolard. Marcos resign! Resign. 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 Marcos resign! Mangag. Sa mga kababayan natin dyan sa mga sasakyan, sana na kayo dito! Marcos resign! Marcos Maag! Marcos resign! Resign! Marcos resign! Resign! Marcos resign! Iwi! Marcos resign! So nag-create ng ICI para bumagal, para merong mga hindi masama, para may pagkataon na matago pa yung ebidensya. Hindi pa napansin? Kailan nag-announce si Presidente Marcos na na-discover niya ang flood control issues? Marcos resign! Diba? Hindi ba kayo nagtatanong? Bakit na-discover niya? Tapos lumampas 1 o 2 linggo, bago siya nagkaroon ng bright idea, nagagawa daw siya ng isang investigative body. Hanggang ngayon mga kababayan, walang napakulong, walang nakasuhan. Hindi niya sinabi sa atin kung bakit sa tingin niya Kawawa yung tagahawak ng watawat. walang kakayahan ang PNP o ang NBI o ang ombudsman na mag-imbestiga. Basta gagawa daw siya. Nang sa gayon, mapanagot daw ng mga magnanakaw yung kanilang ginawa. Pero yung totoo, after those 2 weeks, ang tagal pa bago nagtalaga. Sino ba ang magiging bahagi ng ICI? O edi na pangalanan si Mayor Benji Magalong ng Baguio. Ito naman si Mayor, nag-imbestiga talaga. Hindi siya nasabihan na, uy, charot-charot lang to. So, nag-quit si Mayor Benji. Dito maganda naman, another 1 week. Sabihan ba naman si Mayor Benji, isa sa pinakamagaling na investigador na nanggaling sa PNP, yung nag-imbestiga ng 44. Yung taong hinihirang dahil sa galing niya mag-imbestiga. Sinabihan siya ni Marcos na, bakit ka nag-iimbestiga? Wala ito. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Budol nga budol bubok. Sisa yung sa dahilan kung bakit kailangan na natin mag-isip. Sabihin ba naman dun sa pinakamagaling na investigador, bawal mag-imbestiga. Bawal?
Bukod pa dyan, eto na. So, nag-iimbestiga na sila. Pero walang transparency. Para daw tayong magtanong at hindi sila nagpapasok. Bawal nga broadcast. Kung anong pamamaraan ng pag-iimbestiga. Lotong Macau. Hindi nila nasabi kung ano sinasabi ng mga witness. Wala silang sinasabi kung gano'ng katagal pa ito. For all we know, baka abutin ito ng 2-3 taon. O kaya, maalala natin, nung panahon ng tatay ni BBM, mayroong agrava commission para imbestigahan yung pagkamatay ni Ninoy Aquino. Ano nangyari sa agrava commission? Dalawa yung report. Yung isang report, mga sundalo daw ang pumatay. Dun sa pangalawang report, wala daw kinalaman ng Pangulong Marcos at ang kanyang mga opisyales doon sa pagkamatay. So anong nangyari? Nagkaroon ng komisyon pero walang maliwanag na mga resulta. Dahil dalawa yung report. Ngayon, ginagawa ni BBM yung ginawa din ng tatay niya. Nag-create ng isang investigative committee, pero ang totoo niyan, meron ba tayong ini-expect na resulta? Wala. Lokohan. Pagkakatiwalaan ba natin sila? Hindi. Alam niyo, ito yung... Diyos ko Lord, ang mga kawakan, ang siyang mga kababayan. Nag-iimbestiga. Kunwari. Yung presidente, nakadiskupo ng katiwalian. Tapos, pagkakatiwalaan natin yung mga na mag-imbestiga tungkol sa katiwalian din. So, anong tawag doon? Okay. At hindi lang lokohan yan, budol yan. Pinudol na tayo nung eleksyon, papabudol pa ba tayo uli? Never again, never again, never again to martial law. Pero yung totoo, ang presidente, hindi niya nakikita yung mga yan. So, nung question na natin itong ICI, ano yung unang sinabi niya? 1 week later, may bago siya. Ang sinasabi niya, ang Duterte pala, si Rodrigo Duterte pala, grabe pala sa flood control. Yan ang mga animal mga kababayan. Dinamay pa si Tatay Digong. Digong na naman ang may kasalanan. Ay, Diyos ko. Paano napasok ang Duterte? Paano? Nung umpisa pa lang, nung sinasabi ni BBM. Bangag talaga, the Lord. Resign. Umpisa pa lang. Pinag-uusapan pa lang yung ICI. Tinanong na natin. Baka naman gumagawa lang kayo ng investigative body. Pero iuuwi nyo pa rin kay Duterte. Yan sila pulong mga kababayan. Siguradong kulong yan. Si Ombudsman Boying na ang bahala. Yan na nga yung nangyari last week. Biglang may statement si Pangulo, grabe pala si Duterte. Grabe pala! Nagulat ba kayo? Ang kabangagan. So Lord. Hindi na nakakagulat yung mga ginagawa ng ating Pangulo. Tangiwian. In fact, nakakalungkot na. Hindi niya makontrol yung nakawan. Kaya hindi nga niya makontrol ang kanyang sariling bibig. Ganyan gumagawa siya ng gimmick. Yung gimmick na yun, para hindi natin masyadong pagtuunan ng pansin yung mga magnanakaw. Gumagawa siya ng gimmick, gumagawa siya ng kontrobersya para uli pagbintangan ang mga Duterte. Bakit kailangan niya magbintang ng ibang tao? Kasi ang sarili niya, ang sariling gobyernong Marcos, walang nagawa. Pinagtatakpan lang niya kasi yung kakulangan ng gobyerno niya by accusing somebody else na gumagawa ng krimen. Ganyan ang palagulan yan sa social media. Kunwari, sasabihin namin, ganito ang batas. Ito yung mali na ginagawa ng mga tao ni Marcos. Paso control. Anong sasabihin ng troll? Ikaw nga, ganito ginawa ko So, yun yung equivalent. Ang ginagawa ni Presidente Marcos is, sinasabi natin, ang daming korupsyon sa Marcos administration. Ang sinasabi ni BBM, ang mga Duterte nga, malala. Ay mali dito. Tinuturuan niya tayo maling rason. Tinuturuan niya tayo na wala na... Bangag lang mga kababayan Rason ng mga bangag. Interest doon sa katiwalian ng Marcos administration
At instead, siniset up niya yung mga Duterte lang mga pinal para sila ang pagtutuunan ng pansin. Etong problema, nag-work pa? Hindi. Naniniwala ba kayo sa kanya? Hindi. Hindi binili mga kababayan, hindi bumenta. Ito, kasalanan ng mga Duterte. Bakit kailangan pagbintangan ng mga Duterte? Bangag sila eh. Bangag kung mag-isip. Duterte. Duterte. Pero, ang nakalimutan niya, tayo, bawat isa sa atin dito, at bawat isang mga mamamayan, yung mga nanonood sa atin, lahat tayo may karapatan. At isa sa karapatan natin ay magsalita at magpahayag. Magpulong-pulong katulad ng ginagawa natin dito. Karapatan natin ito. Ito ang sandata natin sa isang tiwaling administrasyon. Gusto ninyong magnakaw? Pwes, isisiwalat namin. Gusto ninyong magnakaw? Pwes, hindi nyo kami mapapatahimik. Alam nyo yung pinakakinatatakutan ni BBM ngayon na sasabihin natin? Alam nyo ba kung ano yun? Ano? Correct. So ang ginagawa natin ay pinapantayan natin yung lakas at puwersa ng ating mga opisyales. Dahil binigyan din tayo ng lakas at puwersa ng saligang batas. Yung karapatan natin na pwede natin i-criticize, punain at sumigaw dun sa kinatatakutan ni BBM na phrase, which is Marcos resign! Marcos resign! Resign! Marcos resign! 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 Para sa mga kababayan natin, sa ngayon, mukha lang tayong konti. Pero ang totoo niyan, marami tayo dahil mayroon tayong social media. Ang importante nito mga kababayan is naparating natin ang ating mensahe sa Pilipinas. Maraming nakakita nito, millions and millions mga kababayan at nababalita din ito. Ang ating mga kasama, samahan tayo dito. Kasi ang totoo niyan, bibigyan lang tayo, rirespetuhin lang ng administrasyon kung nakikita nila tayong nagkakaisa. Sa ngayon, kasama na sa pambabastos ng budget, sa pambabastos at paglalapastangan sa ating mga karapatan. Pambabastos at paglalapastangan. Pambabastos sa ating iniisip at ating hinihigayat. Muli, manawagan tayo. Na Marcos resign. Magparami tayo at magsama-sama tayo sa isang malakas na Marcos resign. Marcos resign. Marcos resign. Marcos resign. Yun na mga kababayan, ang ending ni Attorney Trixie na speech. Anong masasabi niyo dito? Marcos resign. Post your comments below.